Good morning po sa inyo. So, ma'am, pwede ba natin malaman kung ano yung sitwasyon dyan for the past 3 days siguro, ma'am? 3 days. As usual pa rin po, sir. Ang hapon, ang gabi, may mga putukan pa rin pong nangyayari dito. Pero mas malala po kasi yung nangyayari ngayon kasi palakas po yung mga bagsak. Kahapon is before sila naggabi is nakapag-report ang UAE na 27 na drone and 7 ballistic missiles ang tumama kahapon. So, last time, sabi mo, ma'am, may mga pagyanig na mafe-feel kayo dyan kasi malapit kayo sa US Army camp, ma'am, no? Yes, even kahapon nakakaramdam po kami kahapon. Nagpapansin kami kahapon and I don't know ngayon kasi medyo maaga pa. Kasi mostly kasi nagigising kami dito ng putukan is mga 8 or 9. Mga pasabog na yung gumigising kami. Kahapon ginising din kami ng sobrang lakas at sobrang dami. Siguro dito mga 4 na putok yung sobrang yanig as in yanig talaga yung bintana namin kasi natutulog kami, gilising kami ng malakas as usual pa rin na yung malakas. Pero iba ngayon kasi unlike dati na yung putok is parang okay para sa amin, gusto pa namin tingnan. Pero ngayon parang yung bagsak is malapit lang and then may mga debris na parang naririnig namin sa kabilang rooftop and then sa rooftop namin dito. Hindi kasi kami pwedeng umakyat sa mga rooftop. So, yung kasama ko, before kami natulog, nag-uusap kami, walang mag-short kung matulog. Kailangan nakapaljamo or nakapanghaba kasi nga, yung bagsak po kasi sir is malakas po talaga pagdating ng magtutukan na kasi yanig po, bintana, halos po yung kisame, maramdaman mo kahit anong hindi ng tulog mo, kahit pagod ka, maramdaman mo po yung yanig kasi parang, parang end of the world na kung maririnig mo yung bagsak. Pero yung bumabagsak, ma'am, yun yung mga tinitira ng campus sa taas. Hindi siya nag-hit sa baba talaga. Hindi tumatama sa kampo. Meron po talagang nagtatama sir sa kampo. And santo lang is pinagbabawal na dito na ilabas sa social media. Kung alin po, ang masabi ko lang po is patagal po ng patagal pero mas palala po siya ng palala. Kasi dati naririnig lang namin yung sabog is sa taas lang and then kaunti lang po yung bagsak sa lupa kasi maramdaman namin pag bagsak sa lupa eh. Kasi just imagine na yung bintana niya is salamin, plain na salamin pero pag yung bagsak niya yanig, naririnig mo talaga yung ramdam mo talaga na feeling mo andyan na yung pasabog parang papasok talaga sa loob ng bahay niya. And then yesterday ay kahapon before kami nag-dilim, is napapanood ko talaga namin dito. Amo ko nga, sabi ko, bahala na kayo manood dyan. Tinitingnan nila, ayun, natusabog na, gaganon sila dito. Kasi ngayon is very close yung labanan. So, karamihan is almost na kung mo lang, halos lang sa rooftop ng 3rd floor or 4th floor ng bahay, sila magsasabugan kasi yung almost talaga sa babagsak sa lupa. And just imagine na just imagine sir na 27 drones and 7 ballistic missiles sa isang araw. So, ang hirap po yun. Ang maano ko lang po sa isang ballistic missile is parang kasing haba sa isang van. Ganon siya kalaki. Ganon din yung mga sa nila, yung drones, mga drones nila dito. Sobrang laki po. Kaya po kahit minsan nung ako yung gusto ko pang manood dati,
yung pagbagsak kasi is napapano. Pag ano kasi sa yung mga is ay yung maglabanan sila is makikita mo and yung pagbagsak ng mga debris makikita mo pag gustuhin mo talagang manood. Mm. Ah, pero ma'am, lumalabas pa kayo ba? Yes. Iba po talaga dito kasi lumalabas pa kami and open po ang mga government mga transaction dito and school lang yung suspended pero na may mga online po sila. Lahat po ng work dito is open time po. Kasi nag-a-allowed naman po and hindi lang pinag-allowed na maglabas sa pag may emergency alert na. Pero makaramihan naman po kasi dito pag may emergency alert na is lumalabas pa rin tinitingnan. Instead na matakot, tinitingnan po kasi nila. Kasi kung hindi mo po sanayin po yung sarili mo sir or tinitingnan, sinasabi ko din sa mga kasamahan ko kasi kasi palakas ng palakas and then sinasabi ko po kasi pag nagpuputukan ko doon kami sa loob, nag-iiyakan po yung mga kasamahan ko. Hindi po, minsan po ako naramdaman ko din po yung gumising ako na factor. Hindi ko alam kung parang sumabog sa sobrang lakas and then parang nakaupo na lang ako tumitingin sa bintana sobrang lakas ng sige sabog halos walang hinto. Parang mapaluha ka na rin minsan pero dahil ko sinasabi sa kasama ko, tingnan nyo para at least hindi kayo yung kabado masyado kasi sobrang, para po talagang sa bahay itatama sa sobrang lakas. Ang impact po talaga. Kaya pinapanood po namin minsan. Oo. Pero pag sabi mo ma'am, pag ikaw lang, nararamdaman mo yung takot, naiiyak ka, ano yung nasa isip mo, ma'am, para kumalma ka? Ano yung iniisip mo? Binabaling mo sa anong mga instances o mga pangyayari? Sir, pinag-iisihan ko na lang kung ano yung inuutos na amo. Yun na lang kami dito kung ano na, pinafocus na lang namin sa trabaho. Kasi pag hindi mo talaga kayang i-control yung emotion mo, is talaga, parang hindi mo alam kung saan ka kasi ang ano mo na lang is uwi para parang safe na lang yung mind mo. Kasi iba talaga yung dito sa impact. Kahapon kahit anong busy namin bumagsak ang lakas. Napasigaw ako konti. Yung kasama ko sa isang kusina, sabi niya, saan ka ba? Ba't hindi ka pumasok? Parang mamamatay na ako sa nervous dito, sabi niya. Sabi ko sa kabilang kusina ko. Pero kahit po kasi ano mo sir, yung kahit mga boys din dito, mga drivers din dito kasi minsan magkakatagpo kami sa kusina, magluluto or maghahaponan sila, yung taba din nila, hindi mo din maiwasan yung mapasigaw konti, konti na hindi mo maano kasi sobra talaga sir yung bagsak niya, feel mo yung parang pati bahay na ba? Ganun po dito. Okay. Ma'am, sa kapwa OFWs nyo naman, may mga yung emotional talaga. Yung mga nag-iiyakan. Paano nyo sila tinutulungan? Kasi nakikita ko sa iyo, ma'am, medyo malakas yung yung psychological na sa mental health mo kasi kinakaya mo. Paano yung nakakakita ka ng nag-iiyakan na, natataranta? Ginagawan ko namin ng paraan especially sa mga GC namin. May mga dandaan din kami, marami din kami mga GC na parang ito-comfort namin yung iba or may mga plan nila, may mga GC din sa parang. So, dinadaan namin sa tawa. Ginagawa namin ng paraan na magtawanan just like dito na sabog na naman. Tapos kahit busy kasi kami, kahit i-on namin, kahit minsan sa ginagawa kasi namin, nag-i-ingay kami, gino-on ang aircon, ino-on lahat para hindi maramdaman. Sabog na naman. Wala yun, fireworks lang. Tapos minsan, may sabog, titinginan, tara, kape tayo, gaganon. Tapos yung
inaano na lang namin, sabi niya, minsan sasabi ng isa, uy, ako, di ko na kaya. Oo. O, sige, mauna ka na, maglakad ka na, wala namang eroplano. Umpisahan mo na maglakad, gano'n na lang kami. Hinahanapan talaga namin ng paraan na yung ma-comfort namin yung isa't isa. Tapos yung isa, uy, na, kung baka mahimatay ako or baka maganito. Oo. Sinasabi na, sige, mag-order ka ng kabayo like this or baka gusto mong maglakad ka na lang. Naganon kasi kami. Kasi ngayon, sir, sad to say, no, may mga sabayan tayo na stress. And sad to say, may isa tayong OFW. Siguro sa sobrang stress niya, Mm. nasaksak niya yung kanya alaga niya sa Saudi. So, yun din yung tinitingnan ng anggula namin. Sobrang stress yun. Kasi pati na rin ang Saudi is meron na din pagsabog na nagaganap. Mm-mm. Especially yesterday and the other day. So, may isang OFW yung Pilipina doon. Sa hapon, na-aresto na siya. Is nasaksak niya yung alaga niya. Oh. Ay, sa stress siguro, no? Yes, isa doon po yun, stress. Kasi sa ngayon, kung hindi ko man maano sa iyo, sobrang dami po talaga na apektuhan sa mental ng mga OFW ngayon. Lalo na sa dito sa katulad namin na sobrang lapis ng ang kasi sir is yanig and then yung alarm ng phone and then lalo na kung may taga ka dito ka nga iniisipan inaano lang namin ginagawa namin ang paraan kasi nag-iiyakan sabay-sabay may kasama kang nakikita umiiyak nakikita mo yung amo mo minsan takot tapos hindi mo na din alam kung matatakot ka ba or uulahin mo yung ibang tao just like nung isang araw yung kasamahan ko sumabog, biglang lumapit sa akin, umiyak. Ano na to? Okay pa ba tayo? Sabi ko, hindi mo minsan alam yung ikaw yung nasa sitwasyon. Okay pa siguro sabi ko yung ibang laban kaysa ganito kasi yung mentally kasi yun yung emotion kasi yung pinaka-problema sa amin. Oo. Pero ma'am, before kayo magpunta dyan, yung government ba natin, yung OWA, yung Department of Migrant Workers, may mga preparations ba sa inyo na if in case may gera, ini-explain ba yan? Ano yung dapat gawin? Wala po. So, yung sa mental health lang, sa pagkakalayo lang sa pamilya, yun lang ganyan. Hindi naman actually sir sinasabi na wala ako kasi duman ako sa proper training sa sa pagkakalayo lang sa pamilya, yung homesick lang yung nila pero hindi talaga nila tinuturo or inaano na ganito ang gawin. Kailangan mo talagang i-manage mo lang yung sarili. Okay. Parang yung last time sabi natin, presence of mind talaga. Yun. And dapat yung mental health mo is strong. Kasi pag hindi, delikado ka pag ganyan. Yes sir, sad to say, no, may nakita din ako dito na galing dito sa ibang bansa na dumating sa airport is nawala siya sa sarili. Flight na siya sa Pilipinas, nawala siya sa sarili. And sa how many years ko na nag-advocate and maybe out of 3 years, iba-iba din case ng OFWs ang yung nahahawakan ko ay mga nakakausap ko. So, mostly po talaga, sir, ay mental health po yung pinoproblema. And marami na din tayong mga OFW na umuwi, nawala sa sarili. So, yun po yung wala po kasi silang tinuro or wala po silang direction na sinasabi. Pag-briefing na po, or apply ka po, sinasabi lang na kaya mo ba yung homesick, kaya mo ba yung ganito, kaya mo bang magmirahan ng ilang taon, na wala kang kausap, wala kang kundi amo mo lang. Hindi ka, hindi kasi sa Arab countries, especially sa Saudi, ikaw lang isa, and then wala kang makakausap sa bahay. Amo mo lang, utos lang ng amo mo yung maririnig mo araw-araw.
Yun nga yung challenge yan. Wala palang preparation kung makarinig ka ng mga putukan, makakita ka ng mga missile drone. If you're not prepared, delikado. Parang gusto mong umuwi talaga dyan. Ma'am, yung sabi mo, walang flight, even hanggang ngayon, wala talagang flight o may mga special flights na nangyayari pa rin para lumabas? May mga special flights po, sir, tayong nakikita. Sa Abu Dhabi, meron po siya. Kasi po, ano po kasi dito, sir, is hindi po lahat, halimbawa dito sa Abu Dhabi or Dubai, may restrict, ano lang po talaga area na danger po talaga siya. So, huwag pumunta ka po sa ibang cities, is open naman po doon. And dito po sa amin, is, alam mo dito, is receive kami ng emergency alert. Doon po sa kabilang cities, hindi apektado, is hindi po sila nakaka-receive and normal life po sila doon. So binabantayan, what if may mga missiles sa daraanan dun sa Himpapawid, if in case lang. Kaya ba may naririnig kaming may mga cancellations from now and then, pero may mga nakakalipad talaga. Pero mga Pilipino, ma'am, na kilala mo or friends mo or nasa mga grupo ninyo, may nakauwi ba, ma'am, from UAE? May nakauwi po and pero dati na po silang stranded po sila and yung iba naman po is nakauwi po sila pero matagal na po silang pahinga sa embassy or sa accommodation nila. So matagal na silang nag-request na pauwiin before pa ang gera. So may umuwi naman po and sa ngayon po may sa kahapon and other days may nagbubuk po ng ticket na pinayagan ng among umuwi, pero hati sila ng amo niya ng ticket at siya po. Di ba? Medyo mahal dyan sa UAE. Sabi ng kilala ko, mga around, tama ba ma'am, mga almost 200,000? Is it true? Ang ticket po is umabot na lang po na siya ang ticket is nasa 30,000 po ang ticket. So, if in case po gaya po sa sir, halimbawa po ako, hindi po papayag yung amo ko na uuwi ako, mostly po ganito nangyayari dito. Kaya walang uwian hanggat hindi matatapos ang kontrata. Pag hindi po tapos ang kontrata ko and the agency is hindi din ibabalik yung gasto ni amo, is nakadepend po ang babayaran. So, nasa umaabot po ng 200,000 and pababa po yun kung kung ilang months ka kasi pabawas po yun ng pabawas kung ilang months ka nakistay sa amo nyo. Kaya mahirap po, hindi po basta-basta na yung sinasabing repatriate ako agad din, hindi po. And hindi po lahat ng umuwi or sinasabing repatriate is pinaghirapan po talaga nila or galing po talaga sa gera sa katulad namin na may gera. So, dito po sir is ko lang sa inyo, clear ko lang sa inyo. Yes. Hindi po ako makakauwi pag hindi ko binayaran ang gasto ng amo ko, pag hindi makipag-coordinate ang agency ko para ibalik ang gasto ng amo ko. Unless otherwise din ma'am, kung masyadong malala na talaga yung situation na need kang i-rescue dyan sa area mo. Unless ganyan na yung situation. Yes, sir. Pero makipag-coordinate pa rin ang agency at amo kung hindi po talaga papayag si amo na uuwi ako. Kasi dito, sir, is always nilang sinasabi, it's all normal, it's okay. Kasi nasa taas naman yung labanan. Pero yung emotion kasi ng isang OFW yung hindi mo hindi mo kayang ma-control. Ang hirap i-control. Kaya kung mga kasamahan ng OFW na alam kong apektado sa mga naganap dito, kahit sobrang difficult antok, sige, makipag-banding pa rin ako. Pero ma'am, soldado pa rin kayo at nakakapadala pa rin sa Pilipinas? Yes po. Yun lang po yung yun din po yung lagi namin sinasabi. Okay lang yan, part yan sa sahod natin. Tama naman talaga. Kasi pag umuwi kayo ng Pilipinas,
Ay, nako. Matagal pa para makapagtrabaho ang isang OFW. Pwera na lang siguro, ma'am, o kung malaki na yung naging pondo mo, nakapagpundar ka sa Pilipinas, pwede uwi agad. Pero parang kulang pa rin yung iba, nagsistay talaga sa labas ng bansa. Sad to say, sir, sa kamahalan ng gagastusin, no? And dito po, is medyo umalma konti din yung mga ibang bilihin dito. So, ang sinasabi ng amo ko is medyo matatagalan pa yung ganitong pangyayari. Hindi pa kontrolado talaga kasi hindi nyo man po yung nakikita sa Pilipinas News or sa ano kasi mahigpit po yung pag-ano nila ng balita dito eh mahigpit po yung ano nila sa social media. So, palala. Ang masabi ko lang is palala po yung sitwasyon. Kahapon, ang dami nang nangyari kahapon. May mga natamaan ng building season. Saka kabilang sa Saudi din, meron na din Kuwait and Bahrain. Pinagsasabay po yung nangyayari ngayon, yung pagsabog. So, sa ngayon is palala po and then hindi kami din iniisip na lang din namin sa sobrang mahal po ng bilihin sa Pilipinas. Oh. Paano kung uuwi kami? Paano na lang? Ano nang nagaganap kung uuwi kami? Bibigyan man kami ng gobyerno ng 10,000. Siguro ang tagal pa ng panahon and marami pang requirements na hihingi. Oo. Ma'am, sa UAE, sa nangyayari ngayon, may changes ba sa presyo ng bilihin dyan or even sa produktong petrolyo dyan? Sa produkto ng petrolyo po is normal pa rin po and may kaunting na ngayon yung paggalaw ng sibuyas ang una kong nakita ang mga konting kahapon rice pero hindi po siya umabot ng piso dito ang pagtaas. Medyo konti lang po. Oo. Kay, di ba, naman siguro yung mga, meron naman sigurong mga